20 pesos per kilong bigas. Pero, may pero yan. Ang sabi naman ni VP Sara, pero pantao ba yan? Hoy! Tao ba to? Hayop ba to? Importante panaya mo kasi meron pong isang party list organization. Bagamat ganyan pala sinasabi ko, girl, hindi pa ito final dahil ito po yung division pa lamang ng COMELEC. Alamin lang po natin ano ang basis para sabihin po na diskwalipikado. Hindi ho uubrang tumakbo sa party list election itong isang party list daw dahil sa misrepresentation. Kapag sinabi mo misrepresentation, hindi, kumbaga, merong kang panlilinlang doon sa supposed to be iyong kinakatawan. Eh, ang dami niyan. Yun na nga. Bilis na desisyon dito Gusto ko malaman sana kung ilan ba Sige. ngayon ang may petisyon ng mga sige. party list at Okay. kailan kaya ang desisyon Sige. nun. At maliban dyan, ito ho muna, magandang balita. O ano, happy na kayo. 20 pesos per kilong bigas. Pero, may pero yan. Anong pero? Pero hindi nationwide. Hindi ba nationwide? Sa Visayas lang. Doon daw kasi pinakakailangan. Yun ang sinasabi. Pero ang sabi naman ni VP Sara, pero pantao ba yan? Hoy! Tao ba to? Hayop ba to? May ganun no? Ang aga. Sabi nga ni VP Sara, bakit sa Visayas lang? Di ba nagugutom yung mga taga Luzon at Mindanao? At sabi niya, yan ba, fit for human consumption? Oo nga. Binubudol. Ginamit niya yung term na budol sa kanya galing yun. Aga, Kaya ha? nga. Nadala na ako. Si, Na-scam na ako. Ayun na nga. sino ba ang ayaw sa murang bigas? Ay, wala. Di ba? Lahat gusto yan. Yes. Sige. So, ang dami natin pag-uusapan na maliban po mga kapatid sa mga isyong yan. Ang dami-dami pa ilang pang mga isyong ating ipapaliwanag. So, girl, hindi mo na siguro kinakailangan maging isang attorney para lang mapagtanto na parang mayroong gray area dito sa provision ng batas na ito at maging doon sa sinasabi po ng resolution na provision ng batas. Mukhang sinasabi ni Chairman doon sa oral na deliberasyon. Doon daw po nagsinungaling umano yung mga kumakatawan sa party list na ito. Kasi doon sa batas, wala naman sinasabi specific na doon ka dapat galing sa rehiyon na yun. Because this party list system nga again is an ideal system of representation for the marginalized in an honest society. Unfortunately, what do we got here? Are we an honest society? I'm sorry but marami na po tayong ginawa na edisyon ng Think About It tungkol po sa party list. You can check it out. Ang pinakahuli po ay Binaboy. Ano ba ang mga title nito? Mamaya po isa-isahin natin yan para lang sa inyong kaalaman. Busilak na binaboy. Busilak na Binaboy. Meron pa pong isa na pinakabago Hindi, maganda nga maiulit natin yan. Lalo papalapit ang marami halalan. po itong party list system education na ating ginawa sa ating Think About It para lang sa inyong kaalaman. Kasi nga, minsan talagang isipin mo, may kabuluhan pa ba itong ating pagbibigay po dito ng energy at panahon sa pagbibigay ng edukasyon tungkol sa party list. Mukhang kasi nga nakakapagod na rin, ano? Ngayon po, sa mga lumalabas na mga survey, kung isipin po natin, bakit sila ang pangunahing gustong piliin? Bakit? Yung iba, meron ding misrepresentation doon sa mga pangalan po ng party list. Pangalawa, yung iba, kita ho naman din na may mga lugar na, ng panahon, nakikinig na po sa atin, si Leonardo Montemayor, panahon ito ni Pangulong Gloria Arroyo, naging secretary ng DA, no? And then, yung mga nauna pa sa kanya, panahon ni Cory Aquino, ni President Cory, yung issue noon, infrastructure, farm to market roads, suporta sa agrikultura, it's the same issue pa rin ngayon Although, hindi may tatanggi, may mga bago naman ngayon na ibibigay pong tulong ang gobyerno. Hindi sa wala, di ba? Meron at meron po naman yan. Yes. Mag-isa nagdaang administrasyon, lagi namang meron, pero lagi din kulang. Hindi ba? Unfortunately nga, sa loob ng 6 na taon, nakakatatlong taon na po ang pamahalaang Marcos, mukhang tingin natin na baka walang maging dent dito kasi nga nagtatlong taong ka na dito sa panunungkulan. Pero sinasabi po ni Leonardo Montemayor,
yung basic na lang natin, patubig Although nagkukumahog sila dito nga sa mga irrigation projects, no? Oo, at doon pa sa pangangailangan ng mga rice farmers, lalo na yung subsidiya sa pataba. Kasi ito ang mataas na cost of production yung development po doon sa mga organic fertilizer na sinasabi niya. Mga kapatid, ang pinupunto po ni Leonardo Montemayor dito ay doon pa rin sa basic at basic. Palakasin yung production ng lokal na palay. Dahil yan ang lulutas sa ating problema sa importasyon at self-sufficiency po sa usapin ng bigas, mga kapatid. Alright, so, Big Boy, pakibabasa mo na lang kaunti. Iyan, okay. Ngayon, subsidiya. Dito po sa presyuhan ng bigas. Sinasabi niya, maganda rin nga ito pagkakataon para po masolusyonan na yung problema ng overstocking ng palay at ng bigas sa mga NFA warehouses. Oo, na matagal ng problema. So habang nabigyan ng solusyon yun, meron ka ding naibigay na tulong para sa mga consumers. Pero yun nga lang po, no? Yung klaro, na sa pagkikwenta po ng iba, pati ng sinag nga more or less dito, mga nasa 15, 16 o 17 pesos per kilo ang subsidy mo sa bawat kilo ng bigas na ibebenta ng NFA. Okay, so nga, ang tanong dito, saan nila kukunin ang pera? NFA, kasi nga NFA bumibili, palugi. Magkano ang pera ng NFA na natitira sa buong taon na ito? At hanggang kailan nga ito kakayanin kung sakasakali dahil ang binabanggit ng DA hanggang 2028 daw ito na programa. So doon pa lamang po sa binabanggit ni Leone sa Visayas area pa lang, ay ilang bilyon na sa maiksi lamang na haba ng kumbaga ng panahon. Sa budget pa lang ng DA ngayon pong taon, mga kapatid. Opo alam niyo kung gaano kaliit. Magkano? Sa 2025 BICAM report, it's only 124.437 billion as a department. 124.437 billion. Ito ho yung pambansang budget mismo ng DA. Barya ito doon sa isiningit lamang nila sa BICAM na dagdag para po sa 188 billion yung idinagdag doon sa DPWH budget ba? At maliban doon sa mga ayu-ayuda, di po ba? Kaya at the end of the day dito, ewan ko lang kung dito po sa 2026 budget, kung paano magiging diskarte po ng Pangulong Junior sa budget po ng DA. Kasi kung sakasakali po na ganito pa rin ang mangyayari dito, wala na. Huwag tayong umasa na magkakaroon sila ng malaking accomplishment sa usapin po ng agrikultura dahil malamang sino man pong susunod na presidente po by next term, yan pa rin pag-uusapan natin. Ito na naman ang ipapangako. Ito pa rin pag-uusapan natin. Sure yan. Kasi nga hanggat bumabiyahe ka papunta ng norte o papunta po ng Kabisayaan at nakikita mo nagbibilad ng palay sa kalsada ang mga magsasaka, yan ang palatandaan na wala silang gamit. At madami yan. Ang tawag nila dyan, solar dryer. Nung una kasi, di ba, nung bata-bata ka pa, solar dryer, parang high-tech. Yung pala, ibinibilad sa araw sa mga kalsada, yung palay para nila. Matuyo. Para matuyo. Nagbigay ng solar dryer, yung pala isang latag ng semento, bilaran ng bigas. Maliit lang naman yon. So, doon sila sa kalsada. So hanggat nakikita mo at dinadaanan mo sa mga kalsada na nagbibilad ng palay sa kalsada mga magsasaka, yan ang palatandaan ng kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay po ng ayuda sa ating pong mga rice farmers. Think about it. Baka gawan na naman siguro natin to ng isa pang edisyon. Opo. Nang think about itong isyong ito, mga kapatid, dahil nga sa paulit-ulit na lang. Anyway, so abangan natin kung kailan po ito magsisimula, baby girl. Oo, sabi nila next week daw probably.